Naitala kahapon sa Tuguegarao ang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas mula nung pumasok ang taong 2014. Kaya ang Department of Health muling nagbabala tungkol sa mga karaniwang sakit tuwing tag-init. Posible raw itong makuha sa matagal na pagbibilad sa araw, paliligo sa maruming tubig at sa mga kontaminadong pagkain. May report si Cesar Apolinario. Umabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Maynila kaninang hapon. Pero mas malamig pa ang temperaturang yan kumpara sa 37.9 degrees Celsius na dinanas ng mga taga-Tuguegarao kahapon. Ang pinakamainit na temperatura simula nung Enero. Kaya sa tindi ng sikat ng araw at maalinsangang kapaligiran, sa tulay na ito sa Bitas, Tondo, Maynila, nagpapalipas ang oras sa mga batang ito. Hindi para maglaro, kundi para mag-swimming. Aminado mga batang nakakainom sila ng maruming tubig ng Manila Bay. Pero kahit nakasabay nila sa paliligo ang mga patay na hayop, mga gamit gaya ng diaper at kung ano-anong dumi, baliwala raw ito. May evac. Wag mo unin yan. Hindi pa kayo nagkakasakit yan? Sa dumi? Ha? Hindi makati sa katawan? Yun, ayan ako, inubo na. Ako, nakainom ka na. Nakainom ka? Hindi ko. Alat. Ito naman ang tayo ko. Hindi siya lasang chemical? Di ba may chemical yan? Opo. Nalalasahan nyo rin? Minsan lang po. Ayon sa Department of Health o DOH, matagal nang ipinagbabawal ang paliligo sa Manila Bay dahil bukod sa chemical na umahalo sa dagat, sari-saring basura ang makikita rito. Kaya iba't ibang sakit ang pwedeng makuha rito gaya ng gastroenteritis, o pananakit ng tiyan at sakit sa balat. Hindi mo pwede sabihin wala kang contact sa dumi doon eh. So yung mga langis, mga dumi ng tao, maaaring meron doon, mga sirang pagkain, mga panis, marami doon. So, mga langaw, may contact sa iyo. So, may tendency may dalang mikrobyo yun. Sa pag-ikot ng GMA News, iba't iba rin ang paraan ng mga Pinoy para makaiwas sa init. Mayroong gumagamit na ng payong at sombrero. Meron namang sumisilong sa lilim ng mga puno. Pero di lang daw sa paliligo makakakuha ng sakit dahil ayon sa DOH, ngayon tag-init, mabilis na nasisira ang anumang pagkain at mga inuming tubig, lalo na kung kontaminado ito. Kaya para iwas sakit, tiyaking malinis ang pagkain at inuming tubig o pampalamig. Tiyakin ding hindi ito babad sa init ng araw. Uso din ang heat stroke na maaaring maranasan kahit na hindi nakabilad sa araw. Kala nila kailangan nasa direktang init ka na araw para magka-heat stroke ka. Kahit nasa isang kwarto ka lang, kung masyadong mainit ang kwarto o luko nakakulog na hindi napapalitan yung tubig na nawawala sa iyo, pwede kang mag-heat stroke. Cesar Apolinario, GMA News.